mag-request si mommy at daddy, hindi na po kayo magsabi, wait lang mommy, wait lang daddy, no? Kasi alam niyo mga anak, no? Napakahirap, no? Minsan yung halimbawa yung inyong mommy ay galing po sa trabaho. Mayroon palang isang mommy na nag-testify kahapon, no? Sabi niya, alam mo ba na pagod na pagod ako galing sa trabaho kasi working mother po siya. Tapos sabi niya, pagdating sa bahay, katulong pa rin po ako. So, yan ang sabi niya. Kaya mga anak, no? Kaya pag halimbawa ang inyong mommy ay working mommy, ang pinakamaganda niyo pong gawin ay lahat na daily chores, no, sa bahay. Pag wala si mommy, kayo na pong bala, no? So, mayroon akong isang hinangaang bata, no, na sabi ng daddy niya, sabi niya, pasensya na, no, na ang anak ko ay ganito ganyan dahil ang kanyang mommy ay nasa abroad, no? Kaya kung ano ang ginagawa ng kanyang mommy sa bahay, siya ang gumagawa, no? So, magbantay ng baby, ng kanyang kapatid na maliit, maglaba, magsaing, magluto ng ulam, at lahat-lahat na daily chores sa tahanan, yun ang kanyang ginagawa, no? So, kaya napakasipag na bata yun, at sigurado, ayon pag i-base natin sa Biblia, na pag siya ay magkaroon na ng pamilya, masaya siya dahil ang kanyang maanak, yun din po ang gagawin, no? So, alalahanin natin mga kapatid, sapagkat ang mga, ito po, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa, no? So, kaya anuman ang gagawin natin sa ating kapwa mga kaibigan, ginawa natin sa ating Panginoon. So, halimbawa sa mga marami na ngayon ng mga budol-budol gang, no? O kaya mga manluloko, no? Mga scammer, no? So, tandaan po natin, ano ang sabi dito, ulitin ko, sabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa, no? Kaya alalahanin po natin ito, mga kaibigan, no? Kaya mamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan, ng ayon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ibig sabihin matuwa siya, no? Kasi ang basihan po diyan, mga kaibigan, pag matuwa ang Diyos sa ginagawa natin sa ating kapwa, of course, matuwa siya, no? Kung matuwa yung ating kapwa sa atin. Kaya, kasi ang pagtulong, mga kaibigan, hindi lang sa pera, kundi pati rin sa ating mga panahon, sa ating mga resources, no? So, pahiram, no? So, halimbawa, pag-usapan natin ang pahiram. So, halimbawa, ikaw ay may gamit, no? So, pag ikaw ay may gamit, siyempre nakikita po yan ng kapitbahay mo. Tapos pag hiniram, siyempre pahiramin mo siya, no? So, pahiramin mo siya. So, balit ang naghiram naman po ay iingatan, no? Kasi ang sabi ng iba, sabi nila, no? Sabi niya, kung gaano kaganda ng hiniram mo, dapat pagbalik mo ay lalong maganda, no? Di ba? Na pag halimbawa, medyo, halimbawa, pag-usapan natin halimbawa yung itak, no? Kasi itak halimbawa, kasi halimbawa nakatira tayo, ako kasi ay from Cotabato, no? So, malimit na ako ay naghiram ng ng itak ng aming kapitbahay kasi wala kaming gamit na halimbawa halimbawa tumbahin mo yung isang kawayan, no? So ngayon, dapat ang gamitin mo ay binakuko, no? O kaya yung matalim na itak, no? So may kapitbahay ako, no, na si Pastor Badong, sabi ko, Pastor, baka pwede peram naman ang itak mo, no? So sabi niya, sandali lang, anuhin ko muna, no? Ihasa ko muna, ibig sabihin patalimin ko muna, no? So pinapatalim niya ngayon. So ngayon, pati yung aking itak na tawag sa Ilonggo yan, dangal, eh. Pag sabi mong dangal, ibig sabihin na kung siya mapurol, no? Kaya sabi niya, ay sige, yung anuhin ko, no? So, ibig sabihin na napakaganda na ang magkapitbahay ay magtulungan, no? So, naghiram ako ng itak sa kanya. Pagkatapos ko patumba ng kawayan, sabi ko, ito na po ang iyong itak, no? So, ibig sabihin na mo siya, no? Tapos, nung una, yung bata pa, nagkamali ako, no?
'Di ba yung talim, yung pinakadulo ng itak, yun ang inano ko sa tito ko, kay Tito Jaime. Pinagalitan ako ngayon, sabi niya, "Sunod pag magbalik ka ng hiniram mong itak, wag mong ituro sa akin yung yung punta ng iyong itak. Yung hawakan ang ano mo. Doon ka maghawak sa likod ng talim ng itak, no?" Kaya natuto tayo sa mga matatanda. Sabi ko, opo, pasensya na po. Kasi, yan. Kasi bata, di ba? O yan. So, ngayon, mga kaibigan, tandaan po natin, saan man tayo naroroon, saan man tayo pupunta, napakagandang paalaala sa atin ito. Tandaan ninyo, nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo, ito ginawa. No? So, di ba napakaganda pag ating maalaala yan? Kaya mga kaibigan, maganda na ito ay ating i-type sa ating cellphone at saka ating pong i-send sa ating mga kaibigan dahil ang paalaala ay isang gamot para po sa ating lahat, mga kaibigan. So, di ba maganda pag tayo ay nagpaalaala? No? So, pag halimbawa, i-send mo sa iyong mga kapatid, no? Mga kaibigan, so, tapos i-send din nila sa iba, no? So, ito lang, no? Ito lang yung ano mo, no? Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na mga kapatid ko ito, sa akin ninyo ginawa, no? Sabihin ng hari, no? So, ibig sabihin, sino yung hari? Yung ating Panginoon, no? Ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, at ang Panginoon ng mga Panginoon. So, yan, no? So, pag i-type natin ito sa ating cellphone, ilang minuto lang po naman, tapos ating i-send, so isang malaking palaala sa ating mga kaibigan o kaya sa ating kapwa, no? 'Di ba? Napakaganda, no? Kaya yan, no? Kaya sa halimbawa sa mga empleyado naman. So sa empleyado naman, kasi mayroong tayong 2 utos, no? 10 yan, pero para sa summary niya, no? Love God with all your hearts, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. Tapos, love your neighbors as thyself, no? Ibigay natin ang ating Panginoon buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At ibigay natin ang ating kapwa na tulad ng ating sarili. No? Kaya sa pag-empleyado tayo, halimbawa sa isang grupo, kasi neighbors natin. No? So, love your neighbors as thyself. Ibig sabihin, pag nagtatrabaho, yung kasama sa opisina. Kasi ang mga tao sa opisina, pag magkaisa, kahit anong bigat ng trabaho, baliwala. Baliwala yan.